Kaugnay pa rin ang tinututulang pagpuputol ng mga puno sa makasaysayang Army Navy Club sa Maynila, makakapanayam naman natin si Assistant Regional Director for Technical Services, Sofio Quintana ng DNR-NCR. Magandang tanghali po, Assistant Regional Director Quintana. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Okay, magandang tanghali din po naman. Opo. Reaction niyo po dun sa pagtutol ng ilang grupo sa mga pinutol na puno dun sa Army Navy Club dun sa Maynila. Kahit naman daw po hindi na matatanda ito, dapat in-spare pa rin, Director. Okay. Ginagalang po natin yung mga opinion ng mga nag-post doon sa pagpuputol niyan. Kami nga sa DNR, kahit pa paano, ayaw sana namin na magpaputol ng mga puno. Yun nga lang, may mga pagkakataon na kinakailangang bigyan natin ng paintulot yung pagpuputol ng mga puno dito sa Metro Manila to give way yung sa mga development. At ito naman po yung nagdaan ng proseso. Nasisik po namin doon sa proponent yung clearance or no objection letter from the concerned local government unit. And in this case, nag-inendorso po ito ng yung Barangay 666 in the person of Barangay Chairman Felix Macapagal. Pero Director, kayo po ba mismo sa DNR may pag-aaral na ginawa doon sa isa sa mga sinasabing rason sa pagpuputol ng puno, yung maapektuhan yung integrity ng building Ayan sa po, ugat ng mga puno? pinantahan po ng aming mga technical staff yun. Opo. Kasi medyo malaki na dahil ang baliti po para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Unique feature po yan, ikumpara natin sa mga pangkaraniwang puno. Yan po kasi ay lumalaki dahil yung mga ugat na binababa niya, pag tumusok sa lupa, nagsi-self-tropuse yun ho yan. So, akala mo, napakalaki na niya, akala mo century-old trees niya, bata pa ho yun, nagdugtong-dugtong lang yung mga ugat. So, nag-appear na parang yun ang main trunk niya. At saka yung pong ugat niya, talagang pupunta na po doon sa foundation talaga. In fact, may mga remnant pa nga yun sa kuwan, may yung kuwan sa nga, yung aerial roads nga ho ng baliti, nakadikit pa doon sa kuwan, hindi pa natatanggal yung iba doon sa kuwan, sa dingding nung existing structure na i-improve nila. Pero dun sa plano po ba sa restoration itong Army Navy Club, talagang nakalagay po ba doon na dapat hindi puputulin yung puno at nagkaroon lamang ng pag-aaral na baka nga maapektuhan yung integrity? Kaya in the end, ganito na rin yung ginawa, Director. Ganun ho ba nangyari? Ay, yun pong kuwan, yung pagdating doon sa kuwan, may landscaping na gagawin po sila dyan. Opo. So nagkataon na tinignan ng mga tao namin, gawin lalo doon sa gawin likod, meron talagang itatayo na building na hindi po pwedeng hindi tanggalin yung mga puno. Ganon din po dito sa harap. So may dadagdag pong building, hindi lang po yung restoration yung mangyayari? Meron pong idadagdag doon sa gawin likod. Well, yung sinasabi kasi ng mga environmentalists, dapat dinesign daw yung building na nandoon pa rin yung puno. Ito ba'y posible? Base doon sa nakita ng DNR posible po yung kung medyo hindi kalalakihan yung mga puno. Pero kung ang pag-usapan ho natin ay katulad ng baliti, ay mahirap pong kanyan dahil talagang ang baliti, palaki ng palaki. Sa ibang bansa nga po, yung baliti, tinatawag na struggling pigs. Nag-extend yun, abutin kahit 1 kilometro, magpo-produce yun ng aerial roads, din magiging parang forest talaga. Yung isang puno lang po ng baliti, pag pinabayaan mo through time, palaki ng palaki yan. So lalaki ang coverage ng road system, lalaki ang coverage ng trunk, lalaki rin po yung coverage ng crown. So ang sinasabi niyo po, ang balete, pag nasa syudad, talagang delikado ito. Kahit po nasa probinsya yan, talagang ang balete, yung pong sinasabi niyang rubber tree, Indian rubber tree po yan. Opo. Lalaki po talaga ng lalaki yan. Kasi makita niyo, may mga aerial routes yan. Yung aerial routes niya, marami yan. Yung hundreds or thousands yan. Tutusok yan sa lupa, through time, magdidikit po yan, so maglalabas na parang yun ang kanyang katawan mismo. Opo. Well, dun po sa initiation yung permit para magputol ng mga puno, ano ho ba yung nakasaad na kapalit naman ito? Meron ho ba na kailangan silang magpalit for ng every puno? tree to be cut, 50 seedlings po ang ipapalit nila. Pero not necessarily dun po sa area. Hindi po, kasi wala nang pagtataniman. Yan ay ilalagay namin yung ibibigay na rin po namin sa mga tao na gustong magtanim doon sa kung saan sila suited. Panghuli na lamang po, libre naman po ba yung komunikasyon ninyo sa mga environmental groups na may mga reklamong ganito? Kasi yung iba, binabanggit ho nila na nagkukulang kuminsan ang komunikasyon. Hindi, libre po kami. In fact, nakalagay po doon sa terms and conditions namin, doon sa issuance ng cutting permit at saka bulk permit, yun ay responsibility ng noong proponent na yung lahat ng mga issues na sagutin nila, yung associated with the cutting. Pero inuulit ko po, hanggat maaari, ayaw sana naming mag-issue ng cutting permit kasi kami, mga foresters kami, mga manggugumat, mga environmentalist. Yun nga lang, may pagkakataon na ganito talaga na hindi maiwasan resulta ng pag-aaral.
Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong Okay. paliwanag at oras. Yes, opo. Sofio Maraming Quintana, ang salamat din Assistant po. Regional Director for Technical Services ng DNR NCR. Okay po. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po.